Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagniningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dumudugo o dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpapagamot ang kanyang mga ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit tinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at ang 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na.
at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta naman kayo? Buhay pa ba? Buhay na buhay. Mga kapatid, dalawang buhay ang ibinilik ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isang matanda at isang bata. Naalala ko tuloy, nung ako'y nag-a-apostolate sa isang hospital, nagpunta kami sa ICU. At sa ICU, alam nating lahat, na yung mga nandoon, karamihan ay nag-aagaw buhay. At nandoon, nakahiga, nakahimlay, ang anak at nasa tabi niya ang nanay at tatay. Nung nandun kami, pinagdasal namin yung bata at nagkwento yung nanay. Sabi nung nanay, nagsiserve po kami lagi sa simbahan, lahat ginagawa namin para sa Diyos. Kaya wala akong nakikitang dahilan para hindi gumaling ang anak ko. Naisip ko lang bigla na ang inang ito sa gitna at sa harapan ng kamatayan, naghahanap siya at naghahangad siya ng buhay para sa kanyang anak. Sa gitna ng kamatayan, hinahanap niya ang buhay. At hindi ito nalalayo sa karanasan noong dalawang karakter sa ating ebanghelyo. Yung isa, 12 taong gulang, at inakala nila patay na. At dahil doon, nung time na yon, meron talagang mga taga-iyak. At kapag meron ng mga umiiyak, ibig sabihin, sure sila na patay na talaga ang tao. At kung titingnan natin, kung ipipicture out natin, talagang siguro patay na tong batang 12 years old na ito. Pero siya'y muling nabuhay, siya'y binuhay ng ating Panginoon. Yung isa naman, balo at dinudugo na sa loob, babae at dinudugo na sa loob ng 12 taon. At kung minamalas ka nga naman, kung ikaw ay babae, hindi ka naman pinagtatrabaho talaga sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga babae, hindi pinagtatrabaho. Usually nasa bahay, nag-aalaga, nag-aasikaso ng mga anak at asawa. At siguro itong babae na ito, siya na lang din siguro mag-isa sa buhay. At ang kamalas-malasan din talaga, ang sakit niya pa ay pagdurugo. At kapag meron kang pagdurugo sa iyong katawan, sa panahon ng ating Panginoon, sa mga Hudyo, pag meron kang dugo o dinudugo ka, ituturing kang madumi. Dahil ang kahit na sino na madampian ng dugo, tinuturing na madumi. At kung ikaw ay tinuturing na madumi, hindi ka pwedeng magpunta sa templo. Pangalawa, hindi ka pwedeng lumapit sa ibang tao. So ibig sabihin, bukod sa nararamdaman niyang sakit, nararamdaman niya din na hindi siya kaisa ng mga tao. Ang pakiramdam niya din, hindi siya makalapit sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng templo. In other words, parang patay na din siya. Isipin mo yun, may sakit ka na nga, hindi ka pa makalapit kahit kanino, parang mas mabuti pa na namatay ka na lang. Pero katulad nung karanasan, nung 12 taon, ibinalik ng ating Panginoong Hesukristo ang buhay sa babae na ito. Pero ano bang ibig sabihin ng mabuhay? Ano bang ibig sabihin ng pagiging buhay at magaling? Kasi pwedeng buhay ka nga, pero humihinga ka lang. Pwedeng buhay ka nga, wala ka namang kabuhay-buhay. Di ba may mga taong ganyan? Buhay nga, pero parang hindi naman buhay. Walang kabuhay-buhay. Pero meron din naman mga tao na halos kainin na, lamunin na ng sakit at paghihirap, pero buhay na buhay pa rin.
Halos wala ng buhay, pero buhay na buhay pa rin. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagiging buhay ay unang-una ang mabuhay na katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa. Sinabi sa atin sa ating unang pagbasa, nilikha ng Diyos ang tao hindi para mamatay, kundi maging larawan ng kanyang buhay. Na ibig sabihin, ang mabuhay ay mabuhay sa kabanalan. Sinabi sa ating unang pagbasa, hindi naman gusto ng Diyos, hindi plano ng Diyos na mamatay ang tao. Pero nagkataon, nagkaroon ng kamatayan. At yon ay dahil sa pagsuway ng ating unang magulang, nina Eva at Adan, sa pamamagitan ng tukso ng dyablo. Kaya ibig sabihin, sa tuwing tayo ay mahuhulog sa tukso ng dyablo, sa tuwing tayo ay mahuhulog sa kasalanan, nababawasan ang ating buhay. Hindi tayo namumuhay na katulad sa plano ng Diyos. Dahil ang mabuhay ay ang mabuhay na buo. At ang pamumuhay ng buo ay ang buhay na patungo sa ating Panginoon. Meaning, gawin natin ang lahat para mabuhay ng banal. Yan ay ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa, ano bang ibig sabihin ng pagiging buhay? Ang pagiging buhay ay ang pagbabahagi ng ating buhay sa buhay ng iba. At yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay namatay para tayo ay mabuhay. Siya ang dumanas ng sakit, ng bigat ng krus, para hindi na tayo ang dumanas nun. Namatay siya para tayo naman ang mabuhay. At bilang Kristiyano, ganun din naman ang panawagan sa atin. Ang isang taong tunay na nabubuhay ay nagbabahagi ng kanyang buhay. Yun yung narinig natin sa ikalawang pagbasa, na sinasabi ni San Pablo, ang mga may sobra, ibigay. At ang mga may kulang, tumanggap. Dahil ito yung practice ng mga Kristiyano noong mga panahon na yun. Magpahanggang ngayon naman, bilang mga Kristiyano, particularly noong panahon ni San Pablo, lahat ng may mga sobra, ibinibigay para lahat ng mga may pangangailangan, nakakatanggap. At walang sino man sa kanila ang may mahigpit na pangangailangan. Doon sa Israel, pag pumunta kayo doon, meron dong tinatawag na Dead Sea. At yung Dead Sea, tinatawag siyang Dead Sea dahil sobrang alat. Pero kung titignan nyo yung lugar na yon, hindi naman talaga siya dagat, siya ay lawa. Pero yung tubig na nagmumula sa ibang bahagi ng lugar na yon, tinatanggap niya lang ng tinatanggap, pero hanggang kanya lang, hindi lumalabas. Parang tayo din. Pagka ang isang tao, tanggap na lang ng tanggap, para na rin siyang walang buhay, para na rin siyang namamatay, katulad ng Dead Sea. Kasi tayo ay nabuhay, hindi lang para sa sarili natin, tayo ay nabubuhay para din sa iba. Kaya sana, lahat ng biyayang natatanggap natin, yung mga biyayang natatanggap natin, maliit man o malaki, ay matuto tayo na maging daluyan ng biyaya at magbahagi sa iba. At yan ang pamumuhay bilang Kristiyano. Pero paminsan-minsan, nakakaranas tayo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay ng pagkakasakit. Minsan nakakaranas tayo ng pisikal na pagkakasakit. Minsan nakakaranas tayo ng pagkakasakit sa isip. Hindi ko ibig sabihin baliw, pero ibig sabihin, di ba? Minsan nababatbat tayo ng anxiety, ng worries, ng pag-aalinlangan. Minsan naman, espiritual. Ang kaluluwa natin nagkakasakit. At siguro lahat tayo dito nakaranas na magkasakit. At pag tayo nagkakasakit, nararamdaman natin unti-unting nawawala ang ating buhay. At kanino lang manggagaling ang kagalingan na yon?
walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang kagalingan nating lahat. Siya ang buhay nating lahat. Kaya ngayong araw ang paalala sa atin, mga kapatid, hindi ninais ng Diyos na tayo ay dumanas ng kamatayan. Pero nagkaroon ng kamatayan dahil sa dyablo. Pero ang panawagan sa atin, tahakin natin ang landas ng kabanalan patungo sa buhay na bigay ng Diyos. At ang pamumuhay natin ay hindi lang para sa atin. Ang pamumuhay na buo at ganap ay ang pamumuhay para sa Diyos at para sa kapwa. Dahil sa huli, ang goal natin ay hindi lang mamuhay dito, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. At makakamit natin ito kung tayo ay mabubuhay ng buo at ganap para sa Diyos at para sa ating kapwa. Amen.